Pilipinas. Andito na naman po ang kapatiran para sa bayan. Andito po ang inyong lingkod, Gerardo Sadsad, isang manananggol, at kasama ko si Attorney Sherwin Enriquez. Magandang gabi po. Magandang gabi, Kuya Sherwin. Magandang gabi, Noble Sir. Nagugulat sila bakit ito yung suot natin. Kasi ang guest natin is from the Mabuhay Shriners. Mamaya malalaman nila yan. Malalaman nila ano ba yung Oasis, ano ba yung club, ano ba yung Imperial. By the way pala, Kuya Sherwin, this coming ceremonial sa February 27, 28 and 1, andito po si Imperial Potentate. Ito ba yung sa Clark? Opo, ito yung sa Clark. Kaya medyo maganda-ganda. Yan nga lang, hindi ako makaka-attend kasi yung mga installation ng mga ako po kasi yung ka-appoint lang just recently ng ating Grandmaster, no less than Ariel Kayanan, bilang DDGM ng NCRK. So ibang distrito na. Yes. By the way, meron lang mga gustong batiin sa... Sige, bati tayo ngayon. Actually, papasok na sila. Batiin mo muna. Batiin ko lang yung aking kaibigan, si Buddy, si Salvador Duardas. Happy birthday, bro. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Yan. Andito na yata yung guest natin eh. Kailangan na... meron pa pala. Tayo pala ay mapapanood sa Metro and Mega Manila, sa DWIC News TV Channel 23, nationwide. Available kami sa Sulit TV, TV Plus, at GMA Affordabox. Available rin po kami sa iba pang digital TV devices at TV receivers. Mangyari, iskan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang DWIC News TV. Ayan, so nabanggit po namin kanina, ang aming guest ngayong gabi ay ang aming mga kapatid sa Masoneria, pero sila ay yung, kung tawagin natin, ay mga Shriners. At nandito na po sila, kay Jerry. Yes. Siguro, hindi na tayo magpatumpik-tumpik. I-introduce na natin. Actually, yung shirt namin is Metro Manila, pero ngayon, Manila Shrine Club na siya. And ang ating pioneer sa Manila Shrine Club ay pinangungunahan ng ating High Sheriff, no less than Manny Ang. Manny. Good evening po. Good evening po sa lahat. At good evening po sa mga kuyang na nanonood po ngayong gabi. Okay. Isa rin po sa officers ng Manila Shrine Club ay chaplain. Holy. Before an important undertaking should commence. No less than, anak ko din to, ako nag-raise sa kanya, no less than Kuya James, Noble James Javier. Yes po, magandang gabi po sa lahat po ng mga kuyang sir and mga noble dyan. Magandang gabi po. Ayun. Alam mo, kay Jerry, di mo natatanong ako ay galing naman sa Bamboo Shrine Club. Oo nga hindi kita nahabilinan na para... sayang. Nag-fest ako. May fest din. Because we in Bamboo, we paint the town red. Yes. Nakapula naman kami. At regards din sa aking mga classmates sa Primera class. Ayun. Pinakauna yan yata. Pinakauna o second to... kami basically yung parang una sa Mabuhay. Una sa Mabuhay. Tama. Yung unang lahi yata is Aloha pa. Parang ganun. During our time, parang di ko ma-recall yung story. Parang kami yung nagpipetition pa lang, parang gano'n. Yes. Transitioning from Aloha to Mabuhay. Ang ganda pala, no? Una sa Manila Shrine Club, si Noble Manny, ikaw naman, una sa Mabuhay. Primera. Primera. Puro number 1, no? At ako din, sa Blue Ledge naman. Yeah. Ako naman yung una sa NCR. Na DDGM. DDGM, di ba? Ang galing. Okay, pag-usapan natin Kuya Sherwin, bakit ano ba ito? Kasi siguro. Yan ang dyan interesado yung mga nakikinig sa ano ba yung Shriners? Ano ba yung ginagawa nila? Sino ba sila? President Manny. Ang Shriners po is we have two temples here in the Philippines. Mabuhay Temple and the Aguila Temple. Aguila. Okay. Ang Mabuhay Temple is composed of 29 shrine clubs. Wow. Yung sabi po ni Kuya Sherwin kayo na he is from Bamboo,
And then Manila Shrine Club, Luzon, Maguinoo. Maharlika, Up to this day, we have 29 shrine clubs in Luzon and Visayas. And then yung nasa Mindanao naman po is ang temple name naman nila is Aguila Temple. Aguila, pero magkaibang oasis yun, tawag nila dyan, di parang oasis Oasis. Ngayon temple na. Ngayon po, hindi po, ang Oasis is club. Okay. So ang pinaka parang Grand Lodge natin, parang yung pinaka main mother is yung temple, which is Mabuhay Temple and Aguila Temple. Di ba? Natututo tayo. Sino naman po yung mga Shriners? Yung sino mga bumubuo dun sa mga temple na yun at mga clubs na yun? Ano ba yung purpose ng Shriner? Bakit meron ganyan? It is a philanthropic group of Masons na ang nung una po is we assist the burned and crippled children. So yung mga victims po nung may yung inborn, may polio, o hindi po polio, yung pwede possible pa kung makalakad is kaya pwede pa na may medical intervention. Yes. Yan po yung mga ini-sponsor. Kunwari, mga nakadikit ng paa, parang kunwari, ganon. Kayang hatiin. Kaya yung mga burn. Kaya we assist the burned and crippled children. Pero concentrate tayo, High Sheriff, ng children, hindi adult. Opo. Ang is below 18. Kumbaga, may mga iba-ibang grupo na may kanya-kanyang specialty. May mga grupo na nagko-concentrate yung projects nila sa pagtanggal ng katarata sa mata. May mga iba na mga grupo nagko-concentrate sa mga cleft palate. Ang Shriners basically concentrates in helping the burned and crippled children. At saka maganda dito, hindi kapwa natin member ng Shriner, kundi the entire public. Kumbaga, dadaan lang sa proseso, tama yata. Kahit sino. Basta makita po natin. So, in the developing times, kahit hindi na po under that, yung cleft palate is ini-sponsorin na rin ho ng Mabuhay. Meron na rin. Nag-expand na yung coverage. Kumbaga, basta may medical needs at ma-aproban ng ating medical director, ayun ho, mapa-fund ho yung papagamot ng bata. Okay. Nasabi mo kasi maraming oasis, isa lang ang temple. So doon sa temple ba may mga grand officers din po ba doon na High Sheriff? Opo. For 2025, ang ating potentate is si Illustrious Mark Leandro Mendoza. Yun. Yun ang ating potentate. Ang ating congressman. Opo. Binabati rin muna natin ang ating potentate na nandito po tayo ngayon sa DWIC Aliw 23. Good evening po. Ano naman ang kanyang yung parang para alam din ng mga public, ano ba naman ang job niya or duties and responsibility ng isang potentate? Ang potentate, siya po yung pinaka-head nung temple. Okay. So meron din po siya mga officers. So it's a term, 1-year term ng potentate. And then siya po nag-oversee lahat ng operations in which parang counterpart niya is yung Grandmaster natin sa GLP. Okay, yun. So yung potentate, and then under him is yung mga clubs. Or before we name it as Oasis. Siguro para malinawan nila. Okay, ang galing. Yung head naman ng mga clubs ay yung katulad ni Kuya Manny, ang tawag ay High Sheriff. High Sheriff or President. President na rename na po siya. Dati we called it Oasis headed by High Sheriff. Okay. Pero po ngayon it's head from Oasis to club. And then the head of the club is the president. Kasi mapapansin natin yung suot ni Kuya. Ay, oo nga. May nakalagay, ambassador. Gusto ko tanungin si President, ano ba yung ambassador? Ito ba'y official ng club o official ng temple? Ayun. Okay. Ang ambassador po is appointed by the potentate,
And then, which, yun po yung kanyang representative papunta sa ibang temples po. Oh, so papunta po sa iba't ibang temples, mabuhay, or sa iba pang country, sa US. Ikaw ba, Kuya Jerry, saan ka representative ng alam ko dati Annapolis yung sa US. Oo. Kasi ang job natin, kahit ikaw, Kuya Sherwin, alam ko meron ka din. Noong time ni Illustrious Momo, ako naman ang ambassador sa El Becal. Sa Anaheim, California. Anaheim. Kasi madalas akong nakakapunta ron dahil taga doon yung aking mother at kapatid. Ayun. So, di ba, ang function natin as ambassador is makapunta man lang kahit minsan sa ating duty, kung saan tayo in-assign. Jurisdiction natin. Pero, President Manny, kailangan ba ang ambassador maging ano muna, maging high sheriff o president o hindi naman? Nasa ano po ng potentate yun? Power po ng potentate. Sa bagay. Absolute power. Basta na-point po kayo. Whether you're president. Tanungin naman natin yung ating, kasi si Noble James, na-raise na rin sa, kumbaga, medyo bago. Yes po. Parang Benjamin ng Manila Shrine Club. Ano naman yung experience mo, Kuya James, nung napasali ka dito sa Manila Shrine Club? Actually, Kuya Jerry, Noble Jerry, masaya siya kasi bukod sa nakakatulong ka, alam ng mga noble yan, it's more on fun talaga. Ayun, yun. Tanungin natin, bakit fun? Ano ba yung, siyempre yung pwede natin na ipamahagi, siyempre yung mga something that you cannot divulge, hindi naman natin tatanungin yan. Yes, opo. Paano mo nasabi? Yes, na fun. Yes, opo. Kahit sa aspeto po natin tingnan, ang tumulong sa kapwa, fun talaga yan. And at the same time, pagkasama mo yung brethren mo na ginagawa yan. Pero meron yung fun dyan na inulit-ulit mo nga kinakanta 1,000 or even more than 1,000 times. Ano po yun? 1 week pong nasa utak ko yun, yung blowing bubbles. Diba? Parang ganun. Every minute daw, every 5 minutes, kinakanta mo yun, diba? Yes po. And I think that's fun. Yes po, yes. Baka meron kayong a-add, President Sir. Opo. Talagang masaya po Sabi nga nila fun. Kung mga nakakatulong na tayo at yung fellowship natin sa bawat meeting masaya talaga. Dito is kasi ang pinag-uusapan na natin paano makatulong, paano maghanap ng pasyente. Yun lang. And then, without expecting anything in return. Yun, ang ganda. Actually, meron ako isang lesson na natutunan sa Shriner. Yun. Yan ang gusto ko na. During the time na nandun kami, kasi may tinatawag na parada, yung Shriners Parade. Yes. So, parang pinagdala kami ng mga candies, mga laruan, para habang nagpaparada, pag may nakita mga bata, bibigyan yun. Kumbaga, ang kabilin-bilinan sa amin, huwag nyong ibabato, huwag nyong ipapaagaw. Kasi parang ginagawa mo yung bata na parang, yan lang ang sayo, damputin mo dyan. Tama naman. Parang ang lesson is i-uplift mo yung bata, huwag mo siyang pahirap. Kung gusto mo siyang bigyan, i-abot mo sa kanya. Correct. At bigyan mo siya ng halaga, kamustahin mo siya. Yes. So, parang ang ganda ng lesson na yun. Kasi diba tayo parang meron ako rito, babato ko na ito, mag-agawa na kayo dyan. Parang nakakababa ng moral. Yes. Unlike kung iaabot mo sa kanya, ito para sa iyo ito. Di ba? Parang ibang klase yung mas mafe-feel mo na bukal sa loob yung pagtulong. Yes. At saka in addition, na-observe ko din kasi dumalo din ako May mga clowns na di ba? Yung nagpo-portray sila na nakakatuwa, which is for kids. Inaano ng mga bata, yung anong ibig sabihin nun na President? Kasi po yung clown is a unit within the temple. Yes. We have the so-called the clown unit. Ang main purpose nila is to entertain the kids. Kasi nga, ang pinaka-pasyente po natin is 18 and below. Mga bata. Okay. So, during the hospital visit,
during Shriners Week. Shriners Week is June of every year. So mayroon tayong mga hospital visit sa mga charitable institution. So parang it adds color to the event. Andyan yung mga clowns, di ba? Kasi nga ang ating mga pasyente is purely mga bata. So even Shriners Week, pumupunta yung mga clown na sa hospital para pasayahin, no? Yes. Nagbanggit mo na yung clown eh. Yes. Meron pa ba mga ibang grupo na meron sa ano pa yung mga ibang clubs within or groups within the temple bukod sa mga sa clown unit? Para may sundalo pa eh. Ano bang tawag nun? Yung Legion of Honor. Ayun. Ano ba yung Kuya James? Baka mailarawan mo lang. Legion of Honor is mostly para nagpo-protect sa sa kanila, sa mga bata, kung di ako nag-ano. Isipin mo, para sa bata pa rin, hindi sa atin. Ang galing, And especially, if we have some program, during the program proper, sa ating, di ba, yung mga entry of colors, we invite them. So, they are not a club, but they are considered as one of the units ng Mabuhay Temple. Parang na-recall ko nga dito sa Legion of Honor, parang most of them belongs to the either retired or active members of the military uniform, or the police force. So uniform personnel. Kasi karamihan yan 'di ba, yung kahit naman sa graduation, 'di ba, sila yung gumagano ng mga baril eh. Yes. Yun ba yun? Tama ba yun? Okay. At ang second recall, ang kanilang ang tawag po sa kanilang head is commander. Commander. Sa atin naman is president po, di ba? President. Ang kanilang commander po ngayon is si Commander Emerson Terrell. Tama. Emerson Terrell. Siguro ito magandang tanong para at least malinawan din ng mga nakikinig sa atin. Yung bang mga mason ay mga Shriner din? O lahat ba ng Shriner ay dapat mason? Ayun. Paano ba nagiging miyembro ng Shriner? Yun. Sa Philippines jurisdiction, kailangan ang isang requirement po para maging Shriner ay dapat maging mason po. Yun. Maging member po ng Blue Lodge, and then at saka prerequisite po para maging member ng Mabuhay Temple or ng Aguila Temple. Bakit sa mga ibang, sabi mo kasi President Manny, sa Philippines, bakit meron ba sa ibang jurisdiction na kahit hindi mason allowed? Mayroon po ako narinig na pero officially it is from Masonic origin pa rin. Masonic origin pa rin. Ito ating Pero sa Philippines po, as far as I know is sorry po kung ako nagkakamali because of my knowledge, pero in the Philippines it is a prerequisite that we should ang isang po ay dapat maging mason. Belongs to a regular lodge. Regular lodge. So parang sinasabi natin na kung nawalan ka ng ng lodge, o kaya sabihin na natin na hindi ka na mason, automatic di ka rin Shriner. Hindi ka na rin good standing ka. Yes, kailangan good standing. Sa Blue Lodge. So halimbawa po, member ako na good standing na isang Blue Lodge. Ano po ang kailangan kong gawin para maging member ng Shriner? Yun maganda. Very timely po ang inyong tanong. Yes. Hihingi lang po tayo ng we will seek permission from our respective Blue Lodges that we are going to join the Shriners. And in time, yung inyong tanong po ay napaka-timely kasi gawa ng this February 27. Yun. Pwede na natin meron po tayong ceremonial na yun, it's a 3-day event, 27, 28, and March up to March 1. Yes. Sa gaganapin po sa Clark Field, Pampanga. Ano bang ibig sabihin na ceremonial?
Kuya James, kung This 3 days po, magko-confer tayo ng mga bagong novels, yung mga willing tumulong. pero from a regular Blue Lodge. Yes po. Opo. Tapos para maging noble ka, maging member ka ng Mabuhay Temple, sumabak ka doon sa 3 days. Opo. Masaya yun. Pero parang may magandang may balita nabanggit na namin kanina nung wala kayo merong significant na tao, very significant. May bisita kayo. Sino ba 'yon? Darating po yung may delegation po coming from United States. Yes, okay. So baka pumunta si Imperial po ba o Imperial Potentate? Po, Imperial Potentate. Oh. I-check ko lang po ito po. Si Imperial Sir Richard G. Burke. Oh. Potentate po ng 2024-2025. Oh, Kuya Sherwin, maalala mo dati, 'di ba, meron tayong Imperial, ano tawag noon? Yung parang yung batch na 'yon? Imperial batch something? Oo. So, this is the second time na darating yung na darating. 'Di ba? Nung time nyo, hindi naman dumarating ang parang ang mga nandoon, parang mga taga-Aloha. Taga-Aloha. Pero hindi si mismong Imperial, yung pinaka-grand Imperial Potentate. Pag sinabi yung Imperial, anong diferensya niyan sa yung pinaka mother lang lahat ng temple. Okay. Yung pinaka siya po yung nag-grant ng charter para ma-create po ang isang temple. So kwan pa rin tayo, affiliated pa rin tayo doon. Yes, opo. Kumbaga will still abide by their rules and regulations. Ang tawag po sa kanila is Imperial Council. Then Kasi, every year, yes, meron din pong parang ANCOM na ang Philippines po nagpupunta rin. Normally kailan yun President? Parang July. And I believe this year is sa Atlanta, kung hindi ako nagkakamali. Atlanta tayo ngayon. Malamig ba doon? Hindi naman. Medyo malamig yung lugar. Hindi katulad dito sa Miami o kaya sa yung Tampa, Florida, medyo beachside yan Okay. Sa Atlanta yung susunod. Yes, this year, 2025. Ito yata yung tinatawag na Grand Parade ba? Shriners Parade na Meron din po. Parang if we have parades here in the Philippines, ganun din po. Ang parade naman doon per temple. So darating po. So all over the world 'yon, hindi lang Philippines, hindi lang US, iba-iba pa. Siguro pag balik natin, Kuya Sherwin, alamin naman natin yung kanilang yung structure, yung projects nila, lalo na ang guest natin, ang Manila Shrine Club. At bakit maging kasi nakita ko Metro Manila luma na. Bakit ngayon bakit naging Manila na? Okay, so yun ang mga sasagutin natin after the break. Sige po, magta-time check muna po tayo, 7:25 ng gabi. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Ako pa rin po si Attorney Sherwin Enriquez, kasama si... Yes, ibang place nga lang ngayon. Kuya Jerry Sadsad, isa rin pong manananggol. At ang ating mga bisita from Manila Shrine Club. Yes. Okay. May nabinbin na katanungan tayo kanina yung mga yung mga projects ng ating Manila Shrine Club. Ang project po namin this year is ipagpatuloy ang pagbibigay ng mga wheelchair sa mga nangangailangan. And we are working on maoperahan ng isang pasyenteng may cleft palate. Yes. Okay. So nabisita na ho natin siya over the weekend, and soon siguro this coming summer mapaoperahan na ho natin siya. So basically yung talagang ginagawa ng mga Shriner ay tumulong sa mga kabataan in terms of medical assistance doon sa burned or mga crippled na bata, at kung ano man yung mga pupwede pang gawin, like yung sa cleft palate. Siguro ito pang very obvious na gustong malaman ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Pag nakita nila si Kuya Jerry, meron siyang suot-suot sa ulo niya na
parang may mahabang buhok at may nakalagay na mabuhay at ano ba yung nasa ulo ni Kuya Jerry at para saan ba yan? Ayun. If my i-explain ko po, no, this is the official headgear of all the Shriners all over the world. Okay. Official headgear. Anong tawag dito, Ang President? tawag po sa kanya ay Fez. Fez. That's F-E-Z. Fez. It is a name after a city in Morocco. Then, kung sa ating mga bason po, apron, we are distinguished by our apron. This is the counterpart in Shriners. Okay. So, through our headgear, pasensya na po at hindi namin dala yung aming headgear. Through this headgear, ito po yung pinaka-badge po natin as a Shriner. Ayun. Yun yan. Same as apron for a regular member of Mason. So naka-indicate din po dyan kasi yung kay Kuya Jerry may nakalagay ambassador. Kung officer ka, may nakalagay din na kung anong position. Okay. Yes. So, parang sinasabi ni President Manny, pagka every meeting, especially if it's an official meeting, hindi informal, formal talaga, we use this. So talaga siya all throughout the meeting. Oo, all throughout. Yun. Usually po, kaya ho na kayo mabuhay because we are under mabuhay. Kung anong temple po kayo, yun yung nakalagay. Yun yung nakalagay. And then yung logo sa baba niya, standard logo Standard logo ng Shriner po. Yun. Tsaka, if you'll be distinguished with your, anong tawag nun, yung parang clubs, meron naman dito sa side. Ayun, Manila, ngayon kasi Manila na eh. Kaya pwedeng lagyan ng ganon. Lalagyan. Options na po yun. Options. Parang na, accessories mga na add-ons. Add-ons wala. Upgrade. Kala ko hindi kasama yun, hindi pala. May additional din yun. Yes. Minsan kasi, naalala ko dati, uso yung parang kiniklip lang, pero nakalagay doon yung club mo. Yes. Parang nakaklip na, pero bamboo nakalagay. Yung pala, ano lang yan, parang add-ons. Add-ons lang pala yan. Yan, tapos Noble Money, bakit pala napalitan? Bakit dati, yun nga pala. Metro Manila, why Manila na lang? During our stated meetings, napag-usapan natin, kasi yung Metro Manila, it only comprises yung NCR. When we go outside the Philippines, where are you from? Manila. Manila represents the whole Philippines. Ayun. So parang namin, let's rename it as Manila Shrine Club. Parang from the capital. Pero actually, Kuya Sherwin, ito yung mga una, di ba? Correct me if I'm wrong, sa history. Ang Metro Manila Shrine Club isa sa mga unang-una One of na the first clubs under Mabuhay Temple. Mabuhay. Together with bamboo. Yes. Ganun ba? Tama-tama talaga. Bamboo po, wala pang Mabuhay Temple. Ay, may bamboo na. Yeah, ang bamboo kasi before Aloha. So, okay. parang nasa Aloha sila. Pero yung Manila, meron ng Mabuhay. After po ng Mabuhay. After ng Mabuhay. So ilan ng Kuya James? Yes, po. Ilan na kayong member ng sa Manila? Siyempre kasama ako doon. Yes, opo, siyempre. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 50 mahigit tayo, and continue na dumadami, Noble Jerry. Lalo ngayon magkakaroon pa ng seremonya. Yes po. Sa inyo pa lang, mga ilan ba yung na-raise sa inyo? Last conferral namin, we were 7. Kaya ang saya nun. Ang saya, fun. Oo. Pero bago yung sa 7, isa lang yung na-raise nun muna. Yes, opo. Siguro. Batiin mo naman yan. Ako nga pala, yung novice number 1, si Noble Von Pineda. Soloista yun eh. Soloista. After niya, 7 na. Yes po, opo. Ang galing. Siguro, President Manny, ano ba yung mga activities ng Manila Shrine Club? Bukod doon sa yung kasi may sinabi si President kanina yung sa yung mga tuwing kailan ba kayo nagmi-meeting? Mayroon ba mga special meetings ba? Yes. Usually we have a monthly stated meeting in Quezon City,
sa 88 Resto Bar. So it's every third Wednesday of the month. Third Wednesday. Yun po yung aming stated meeting. Para may klase ko nun, nasayang. This coming Wednesday po yan. This coming Wednesday. This coming Wednesday po, sa 19. Ito na. Opo, sa 19 meron po tayo. So we invite all kuyangs na kung hindi kayo busy every third Wednesday, just drop by and experience. Kung hindi pa ho Shriner, welcome din po. Yes. Mag-attend na aming stated meeting para malaman nyo how do we conduct the meetings. Yes. And then after the meeting, syempre the favorite part is fellowship. Fellowship. Kaso naalala ko pagka ganun, baka mamaya pagdating ko doon, mapasyalam ako. Hindi, walang ganun. Pag member lang yun. Pag member, o kaya bagong initiate lang. Oo. Pero yun na maganda, no? President Manny sa Shriner, even a non-member can join. Yeah. And you will see kung ano yung ginagawa ng and like syempre sa Blue Lodge, you cannot. Kailangan mo ng permission sa master. Dito maganda talagang fun, ano? Andun yung fun. Yung fun side. Yung sabi lang fun. So, siyempre, before the fun, medyo seryoso muna tayo. Business proper muna. Yes. Yeah. Nga pala, siguro added information. Sa US, meron doon mga hospitals, physical hospitals na ang pangalan, Shriners Hospital for Children. Okay. Tapos yung logo nun, makikita nyo parang silhouette ng isang tao na nakasuot ng fez at merong bata. Yun yung bit na bata. Yun yung ano niya. Tapos alala ko doon may mga fundraising projects sila na malalaki. Golf tournament na nilalaroan ng mga professionals. Meron din yung football game for the benefit of the Shriners Hospital. Mga big mga big projects. Yes. Siguro tanong ko kay President Manny at kay Noble James, meron na bang hospital dito? Sa atin. Sa Mabuhay Temple. Yes. As of now, wala pa po. Pero we have tie-ups. Mayroon naman pala tie-up. Meron naman po. Ano po yung mga hospital na yun na tie-up natin na President? Is the PGH. Okay. Alam ko yung Mary Johnston din, I believe. Yung sa pinapa-activate. Yung Children's Hospital, yung dito sa yung dito sa Quezon Avenue. We have visits there. Nagbi-visits po yung ibang mga clubs din sa dito sa QC, QCMC. Nagbibisita rin po. They're doing charitable donations also. Particularly yung batch namin, yung Primera class. Yes. Meron kami pinupuntahan na hospital dito sa Quezon City. Kasi I think the wife of one of our members is like a doctor doon sa hospital. Okay. So pag may mga tie-up na ganyan, syempre dito rin, halimbawa, yung mga ordinary procedures na kayang-kaya naman dito, doon in-administer yon. Opo. Free of charge. Wow. Pero pag hindi ko kaya sa Philippines, that's the time we send them to United States. Yung mga hospital. Paano yun na President Manny? You send them, syempre kailangan mo ng visa, yung pamasahe, yung pamilya niya, children yan so kailangan ng companion. Sagot po ng club and sagot po ng Mabuhay. Wow! Ganon ka-dedicated ang sagot mga po ng Mabuhay ang majority na expenses, sagot ng Mabuhay. Kaya yung dues, yung annual dues po na binabayad sa Mabuhay, yun po. That will go a long way. Yung contribution ng each noble, ang tawag po sa mga members ng Shriners noble. Bakit po noble ang tawag? Yes. Because we are doing a charity. This is noble deeds. Noble deeds. Galing, mga nobles. Wala kaming ine-expect na kapalit. Wala. Not because you are a royal blood, Kuya James. Of course not po. Palayo po. Just doing noble deeds. Yes po, noble deeds. Yes po. Ganda, no? Kasi sabi, it is a philanthropic organization. Galing, although, syempre,
tayo, Kuya Sherwin, medyo nasa oldie side na tayo. Pero still, di ba, we're still studying. We continuously Yeah, of course. looking for it. Ngayon ko lang nalaman kay President Manny na akala ko crippled children lang. Yung pala, pati yung mga may, yung may biyak sa, pwede na pala ngayon. Opo. Ang galing. Na-recall ko nga dati, meron din mga lumalapit na hindi na para ipagamot yung bata or para paoperahan, pero just to give comfort to the child. Parang nagsusulisit lang sila kahit mabigyan ng wheelchair. So may mga ganong instances din na para ma-relieve lang yung bata. Hindi na siya yun. Speaking of wheelchair, nung time ko kasi uso yun yung parang for every wheelchair that provided by the club or member of the club, bibigyan yun ng kaakibat na another wheelchair from the Mabuhay Temple. Yun pa ba yung nangyayari pa ba, President? Wala na po. Wala na. Depende po siya sa potentate. Sa nag-sponsor. May Noble din pong yun na po ang yun ang kanyang challenge po sa kasi crippled talagang bagay na bagay yon sa wheelchair o kaya yung yung saklay. Pero sa Manila Shrine Club, we still have wheelchairs on hand. Marami tayo naka-line up. So sa mga kuyang natin na mag-endorse, may itawag lang po. Itawag lang po i-message lang po kay Kuya Jerry o sa akin. We are willing to... Siguro natin yung yung mga number natin. May Facebook page ba ang Manila Shrine Club? Parang hindi active. O baka hindi pa updated, baka kailangan. Gagawa po ulit tayo. Manila Shrine Club para dinagdagan natin yung trabaho ni Pero baka for now, President, baka pwedeng i-share, may contact number na pwedeng i-share. I-share ko lang po. My number is 0917-838-0208. Noble Manny Ang po from Manila Shrine Club. Ulitin natin po kasi para Apo, ang number ko po is 0917-838-0208. Okay. At ang qualified dito is child. Yes, from 18 and below. Ilan pa ba yung sorry masyado akong ilan pa ba yung wheelchair natin? Madami pa yun, President. Marami pa tayo sa bodega. Marami pa tayong matutulungan. Kasi katulad ngayon, inaano ni Press Manny na every member dapat sa isang taon, bukod dun sa dus natin na binibigay na which is makakatulong naman sa mga bata, we are requiring 1:1 na wheelchair sana. Sa member, 50 kami. 50 na wheelchairs. Napakalaking bagay niyan. Malaking bagay. Tuloy natin yung kwentuhan natin. Magta-time check muna ulit tayo. 7:45 ng gabi. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Ako pa rin po si Attorney Sherwin Enriquez. At kapiling po natin ang mga miyembro ng Manila Shrine Club. Kasama si Kuya Jerry. Yes, Kuya James and Noble Manny, President. Well, batiin ko pala sabi niya, batiin ko naman daw yung kliyente ko kanina. Si Sir Manny Aguilar at Yoli Aguilar. Binabati ko rin yung ating Grandmaster, si Grandmaster Ariel T. Kayanan, who is now nasa Seascape para ginather niya yung kanyang kasi party list siya pwede. Okay. Hindi na lang natin sabihin kung ano yun. So good luck po sa inyo, Grandmaster sir, and the rest of the attendees. Siyempre binabati rin natin yung mga Blue Lodges na nag-conduct ng kanilang mga instalasyon at mag-i-instalasyon pa lang. Correct. Good luck sa ating mga mas lalong good luck din sa akin officers. kasi kailangan ko attendan yun Ang hirap pala yung newly appointed kasi attendan mo lahat yun sa isang buwan. Diyos ko, ang hirap. Ang madami. Kasi, pero ang magkagandahan nun, yung dating 15 naging hati. Isang 8 sa F, Kuya Sherwin, then sa kabila naman 7. So medyo magulo lang konti kasi yung F, yung kaakibat niya K. Yung C naman, yung kaakibat niya I. Okay. Yung D, yung kaakibat niya J. Kaya yung F, K.
Ang gulo, no? Ang gulo. I will take this opportunity rin. Yes. Batiin yung ating, kasi nakaano na po tayo per cluster per cluster sa temple. Yes. So ang mga ka-cluster po natin, itong Balisong Shrine Club, headed by Noble Richard Peralta. Bamboo Shrine Club, wow. Headed by Noble Eric Chan. Itong Kasiyahan Shrine Club, headed by Noble Emerson Terrell. Okay. Oh, dalawa. Pati yung Legion of Honor. Then Katimugan Shrine Club, headed by Noble Ronald Yulo. Luzon Shrine Club, headed by Noble Dennis Aquino. Maginoo Shrine Club, headed by Noble Ariel Fronda. Maharlika Shrine Club, si Noble Adrian Boyon. And Plum and Level Shrine Club, headed by Noble Melvin Malio. Saigon Shrine Club, headed by Noble Harold Tosino. And United Shrine Club by Noble Benito H. De Leon II. Yan po yung ating mga kasama po dyan tayo, yung Manila Shrine Club sa Cluster D. Cluster D. Siguro tanungin ko lang President Manny, kasi sabi mo kanina may potentate, may yung mga grand line, baka you can mention a few of the grand line officers of Mabuhay. Yung sa Mabuhay po is ating Chief Raban. Okay. Second si Bosta Kalay. Tama po ba? Si Samsudin. Yata. Samsudin, Bosta Kalay. Sorry po. Tapos yung susunod, Assistant Chief Raban. Si Nabol Mano Villarica. Okay. High Priest and Prophet. High Priest and Prophet si Noble Tony Ong. And yung just recently elected na Oriental Guide. Si Noble Parala. Kaya alam ko lang Neil Noble sorry. Noble Neil Parala. Alam mo kayo, Sherwin, para ang hirap 5 taon bago ka umakyat doon sa chair, samantala nabanggit mo si Kuya Tonyo, classmate ko sa primera class. Alam na. Kasi na yung si Kuya Sherwin nandun na sa Mabuhay Temple. Sure po tayo. Ambassador po ulit siya. Correct. Ganon talaga Ganon kung saan yung malapit doon. Yes. Ayun. Sa naman, Noble Manny, sa yung club, sino yung mga officer? Of course, you're the president. Sino yung vice? Ano ba yung mga officer doon? Yung aking next in line with to me is si Noble Ronald Garcia. Okay. And then ang aking second VP po si Noble Mark Villarreal. Okay. Ang aking secretary po ay si Noble JP Realizan. Ang aking treasurer po ay si Noble Joey Agapito. Ay, baka makalimutan mo yung chaplain mo. Yung chaplain ko. Baka po magtampo ko, wala pong magdadasal. Noble James Xavier. Parang yung nangyari yung installation natin, may nagtampo kasi ang lalim nung yung pinaglagyan Binaon mo. Binaon, hindi kita Siguro, Kuya Manny, yung ulit, yung sa upcoming na seremonyal. Yung seremonyal. Para yung mga interesado ng mga kuyang na gustong pumasok ng shrine. This will be the 78th Mabuhay Shriner Ceremonial. Hosted by Magiting Shrine Club, Mount Arayat Shrine Club, Kabukiran Shrine Club, Shack de Morse Memorial Shrine Club, Bulacan Shrine Club. So, ayun po yung mga shrine club sa northern part ng Luzon. Sila ang host. If you can see, if you can notice. Tapos saan gaganapin? Dito po, sa Clearwater Resort, Clark Freeport, Pampanga. Okay. Anong date po yan, President? Malapit lang po. This February 27 to March 1.
So, February 27, 28, and March 1. wala kasi parang- 29. March 1. Thursday, Friday, yung mga, Saturday. ano po, yung mga kuyang sirs na would like to be a Shriner, ito po, take this Opportunity. Opo. na makadala po at makasama sa seremonyal. Meron ba silang pwedeng tawagan or Yung Ayun, number ko po ulit. Siyempre. Para dito na po kayo sa Manila siya right? Manila Shrine Club. alam na this. Yun, no? Ang maganda dito kung siya Sherwin, pwede mag-recruit. Hindi katulad sa Freemason, hindi pwede. Dito pwede. Dito pwede po. Ang ganda nga, fun talaga. Talagang assure po namin. Sige, na Kuya Manny. Fun po. Ano yung number mo para yung mga interesado? 0917-838-0208. And kung libre po kayo, just come and join us this Wednesday. Yun, sa stated meeting. Stated meeting. Flight 88. Ayun. Ayan. Flight 88 Noble Press. Resto Bar dito sa may Anong Timog. oras po yon? 7 o'clock Onwards. Yes po, Onwards. We'll Free yun. Kasi Opo. siyempre. Yes, opo. Sa flight, Flight. to, no? Opo, sa Flight 88 po. 88. Dumaan lang po kayo and then please if you want to join, just please tell us. Ganun doon. Yes. Ayun. For the other details po, doon ho. Doon na lang Doon na, i-details doon natin. na. Opo. Siguro, batiin din natin yung baka hindi tayo papasukin mamaya, yung ating mga ating. At saka, Baka may gusto kayo shout out. shout out or anything besides. Siyempre. Besides Kanina doon. pa nga pumuputo, kuya. Ganun ba? Sige, Nasaraan na naman Kuya daw ako. James, go ahead. Batiin ko lang yung mabuting may bahay ko, si Ateng Maymay. Okay. At saka yung dalawang anak ko na si Johan at si Riley. Sama ko na rin yung tao ko sa opisina sa Kismet Marketing. Si Kuya Neil at saka si Ate Ems. Mabuhay kayong lahat dyan. Okay. President Manny. Opo. Sa aking asawa po, andito, pauwi na ako. Si Eden. Uuwi na talaga. Pauwi na. And then sa aking only daughter po, si TP. And magpapabati po yung aking kasama sa aking aming sa ano po, sa Manila Body, si Bro Vince de la Cruz. Sa Scottish. Siya po, Manila din ako Buds ka doon. ba? Opo. Kasama ko pala sa Manila. Ganun ba? Ako din, Kuya Sir. Kuyang Vince de la Cruz at si Illustrious Benity. Ayun po. Lili po. Si Kuya Benny, yung ka-install lang yung anak niya nakaraan. Si Comty. So magkakasama pala kami sa Manila Buddies. Yun po pala. Baka meron pang member York naman. Wala. Hindi ba tayo member ng York? Luzon, York. York, Pilipinas ako, Pilipinas. So, kasi ano yan yung yung parang tawag nito, yung preparatories for all other, ano yun yung tawag nun? Yung mga advanced studies pa Pinapalawak mo horizon. Dun sa Scottish, of course. Sa Scottish Rite. Tayo, Kuya Jerry, sa OSM. OSM diba? din. Yun. Tayo. Order of the Secret Monitor. Arc of Steel. Kami, Pillar of the West. Yes po, number Pillar 10. of the West po, number 10 po. Number 9. Bata niyo po kami. So, siguro ako naman, binabati ko si Arbiter, si Shane, tapos ang aking anak si Emil, and then Iya. Okay, binabati ko rin itong aking kumpare. Buddy, happy birthday. Sana'y maging maligaya ka ngayong araw na to at sa buong buhay mo. At of course, ang aking mga anak, si Sofia, si Shane, si Sean, at si Santi. Ayun. So siguro may ano pa tayo, may 2 minutes pa. So again, yung number ni President. Nag-ring na, marami na. Kasi malapit na. February 19 po pa. February 19 po, if you're free, just come and join us on our monthly stated meeting sa Flight 88 po, dito sa Timog, Quezon City. And you can be contacted at 0917-838-0208 po. Okay, thank you very much sa Manila Shrine Club. Kuya Jerry, batiin ko na rin yung Blue Lodge natin sa Pasig City Masonic Lodge, headed by new installed
Worshipful Master Jason Santoseldes, and of course yung aming Senior Warden na si Kuyang Kenneth Pacheco, at yung aming Junior Warden si Kuyang John Santa Maria. Kaka-install lang po natin. Just recently. Recently lang po. Congratulations po. Yung mga kasama natin dito ng mga host, medyo busy ngayon dahil installation si Kuya Jopi, ano ba yung sa installation? Lukman. Lukman, oo. Alam ko may incoming DDGM din sa Lukman. Pero ba? Pero hindi ko muna sabihin. Baka mag-ganun eh. Chap-chap eh. Oo. Okay, Kuya Sherwin, take it away. Sige po. Next program next week, sino ba guest natin next week? Para masyadong pero hindi ko alam. Next program po yata is Pangga ni Ika with so maraming salamat po. Until next week, susunod na programa po si Ma'am Nika Abaw. Yun lang po. To God be the glory. Salamat po.